Bismillahirrahmanirrahim. Ito na pula tayo inshallah. Muli po, dito naman po tayo sa ating vlog na YouTube channel ng Magbalik Islam Vlog. Ito ay matatagpuan sa YouTube channel ng ating channel ng sa muli po ang pagbati ng pambansang pagbati sa lahat ng kamusliman sa anumang lahi, kulay at bansa ng mga mayorya ng mga kamusliman sa buong mundo ay ang pagbati ng kapayapaan ng mapasa inyong lahat ang kapayapaan na ito'y sinabi sa Arabic ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa lahat po ng mga kamusliman sa buong mundo na pinakamagandang pagbati ng ito ng kamusliman. So magandang araw po muli sa ating mga taga-subaybay at subscriber ng ating YouTube channel. Ito po muli ang inyong lingkod na nagpapaalala at nagbabahagi ng konting kaalaman at mga konting paalala at konting tawag nito, mga kaalaman na nakabatay sa Quran at sa Sunnah at nakabatay po sa mga kung paanong naunawaan at naintindihan at isinabuhay ng ating mga tagasunod ng Propeta Muhammad, kanyang mga apostoles at mga sahaba at sumunod sa mga sahaba at mga tabi-tabiin, pati ang mga salafus salih o yung mga paano nila naunawaan ang Quran at ang Sunnah at isinabuhay. So yun po ang ating pagiging tunay na Muslim. Hindi po yung Muslim na inaakala po ng lahat na ang Muslim ay sa pangalan, Muslim sa mga gumagawa ng mali, Muslim sa nakikita ng mata natin ng mga masasama. Ang Muslim po ay hindi po napapabilang sa lahat ng mga masasamang gawain. Tulad ng mga nangre-rape sa ng mga Arabo, tulad yung mga masasamang Arabo, tulad ng mga Arabo lang yan nila katuruan ng Muslim. Hindi po yan ang gawain ng tunay na Muslim. So muli po at ang ating topic ay idadagdag sa ngayon ay tungkol po sa 10 araw ng Ramadan. Itong huling 10 araw o Ashr al-Awaqir sa Arabic na huling 10 araw ng Ramadan ay pinakamaganda sa lahat ng pinakamaganda sa lahat ng taon. Bakit po nasabi yun? Sapagkat may isang aya po sa Quran na binanggit po doon sa chapter 97 verse 3 na sinabi doon na Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi shahr. Ang gabi ng Qadar o Lailatul Qadar khairun min alfi shahr ay pinakamaganda, pinakamabuti pa sa 1,000 taon. Alfi shahr, alfin o alaf bi'alafin shahr. Ibig sabihin nung 1,000 na buwan na yun, ang katumbas ng 1,000 ay papunta siya ng kwenta ng mga scholar kung paano nila naunawaan ay 84 years and 4 months. So yun po ang katumbas. So hindi natin alam kung buhay pa tayo doon. So ang pananamantala, sabihin na natin, ang reforma, ang pagbabalik loob, mga kabalik Islam ay kailangan gawin natin sa 10 araw na ito ng buwan ng Ramadan o yung huling 10 araw ng Lailatul Qadar ay kailangan magreforma tayo, magsikapan natin, magbalik loob tayo. Magsikap tayo na gawin ito dahil ito'y pagkakataon o tawag nito, promo na kailangan magawa natin dahil ito yung madadala natin sa kabilang buhay dahil ang magbibigay ng gantimpala nito ay Allah. Nabanggit natin sa unang vlog na hindi nakasulat ang gantimpala ng pag-aayuno sa Ramadan kundi ito'y binilang sa mga ajzibi. Ibig sabihin ng Allah magbibigay ng gantimpala ayon sa iyong sinseridad. So huwag natin kalilimutan na ang lahat ng ginagawa natin ay kailangan bukal sa loob natin, sinseridad o tinatawag na ikhlas o sinseridad po. Dahil yun po ang pinakatinitignan ng Allah bago niya bigyan ng gantimpala at bago rin siya mapabilang na mabuting gawain. Isipin po natin ang sinabi po ng mga scholar na bago tanggapin ang mabuting gawa ay kailangan ito'y good deeds, ikhlas, sincere, bukal sa loob mo at mutabaa. At ito ay ayon sa ginawa ng propeta. Ibig sabihin, ikhlas wal mutabaa para tanggapin ang iyong good deeds. So, ibig sabihin, napapabilang sa bukal sa loob mo at napapabilang sa ginawa ng propeta Muhammad. Ibig sabihin, dalawang yon para tanggapin ang good deeds mo ay kailangan nandoon sa sinseridad. Kung hindi ka naman sinseridad, siguro questionable yon. Kailangan
i-renew mo muna yung faith mo. Kaya nga i-renew natin sa 10 araw ng Ramadan, i-renew natin yung sarili natin, baguhin natin, i-reforma natin ang sarili natin na tayo ba ay sinseridad o sincero sa 10 araw na ito ng Ramadan. So, ang 10 araw ng Ramadan ay napapabilang sa napapabilang sa pinaka-the best na panahon, pinakamagandang panahon, pinakamagandang araw, pinakamagandang gabi sa araw ng Ramadan, sapagkat itong gabi ng Ramadan na ito ay isinagawa ng Propeta Muhammad na ginigising niya yung kanyang mga pamilya, ginigising niya yung kanyang mga anak, kanyang mga mahal sa buhay upang magdasal ng gabi ng tahajjud, ng tinatawag na Qiyamul Layl o yung Laylatul Qadar. At ang gabi na ito ay pinakamabuti talaga ito sa buwan ng Ramadan. At ang gabi na ito ay bibigyan natin ng pangunawa sa ating pangunawa bilang pangmasa. Ang gabi ng Qadar na ito yung gabi na kung saan natapos o nabuo yung Quran. Yung Laylatul Qadar. Itong Laylatul Qadar, gabi ng power na ito, ibig sabihin dito bumababa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mababang level upang utusan ng mga angel na kung sino yung mga gumawa ng mabuti, gumawa ng mga kabutihan at isinusulat ng angel, ng mga malaika at inire-report sa Allah. Ito yung gabi ng Laylatul Qadar. At ang Laylatul Qadar, napakarami po ng kanyang palatandaan sa gabi ng Laylatul Qadar. Ito rin yung pagbibigyan ng panibagong tadhana, panibagong kapalaran mo sa darating na taon. Sa buong taon na naipasok mo at na umabot sa iyo yung Ramadan at ang Laylatul Qadar o Night of Power o Night of Degree, gabi ng pagbibigay ulit ng darating mong tadhana sa darating na susunod na naman na taon. Kaya kailangan ito chances talaga na humingi ka sa Allah ng kapatawaran. Yun nga nabanggit sa mga social media na kailangan ang dua mo doon dito sa Laylatul Qadar ay yung tinatawag na Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ibig sabihin, oh Allah, pardon me. Ikaw ang nagbibigay ng pardon, ikaw lamang nagbibigay ng kapatawaran. Kaya forgiveness at pardon at sana pardon me doon sa kahulugan ng kabalapit na niyang kahulugan sa afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kung maramihan. So, ito ang Laylatul Qadar. At bakit nga ba tayo ginagawa natin to? Dahil special ang Laylatul Qadar sa 10 araw ng Ramadan. Itong Laylatul Qadar, khairun min alfi syahr, na may ibang hadith na binanggit dito, man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam. Ibig sabihin, may hadith pa rin dito sa man qama Laylatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam. Kung sinong tumayo sa gabi ng Laylatul Qadar at nagkataon o tumama ang gabi na ito sa Laylatul Qadar, ang kanyang panalangin ay granted, tinatanggap ng Allah. Doon sa nagkataon tumama yung Laylatul Qadar na nagkikiamon layl ka, nagtatayo ka ng pagsamba sa Allah sa gabi na yun, nagbabasa ka ng Quran, nagdudua ka, granted lahat ng ginawa mo na yun at sabi ng Allah, bibigyan ka ng reward na hindi kayang sukatin bilang hasana. Bilang hasana. Kasi ang reward dito sa Laylatul Qadar at ang reward dun sa hasana ay magkaiba. Asyamu li wa huwa ajzibi. Ibig sabihin ang reward sa nag-ayuno at nagtahajjud sa gabi ng Laylatul Qadar ay ang Allah ang nagbibigay sa iyo. Kaya ipinapaalala ko sa aking sarili na maging sincere tayo sa gabi ng Laylatul Qadar. Kasi dito nakabase kung anong reward ang ibibigay sa iyo ng Allah ayon sa iyong sinseridad. Ayon sa iyong pagiging bukal sa puso mo, bukal sa loob mo na pagtayo sa gabi ng Laylatul Qadar na pag nagkataon sa panalangin mo ay granted, tinatanggap at ang Allah ang magbibigay sa iyo ng reward. Lagi natin tandaan na ang hinihingi mo sa Allah ay tanggap lahat. Sabi pa doon sa isang mga scholar na sabi, humingi ka ng kapatawaran sa mga taong nakakapakinig sa iyo. Humingi ka ng panalangin sa mga nakikinig sa iyo dahil sino ang mas pinaka nakikinig sa iyo? Ang Allah. Ang lahat ng binanggit mo nasa puso mo, lahat ng
alam ng Allah, naririnig ng Allah. Lagi nating tandaan na sinabi ng mga propeta at ng mga sahaba na ang panalangin natin, Ya Allah, turuan mo po kami sa mabuting asal, bigyan mo po kami ng magandang kinabukasan. Ang lahat ng mga inihingi mo sa Allah ay granted. Huwag po natin sabihin hindi narinig kasi sabi niya, humingi kayo ng panalangin sa talagang nakikinig sa iyo. Sabi ng scholar, seek the prayer who's the one who is more listener. Kung sino yung mas nakikinig sa iyo. Sino yung mas nakikinig sa iyo? Lahat ng panalangin mo, kung ikaw ay nagsasalita, ay nakikinig, naririnig ng Allah. Ang lagi lang po nating itayo sa puso natin, ang panalangin sa Laylatul Qadar ay ang DIR. Ano yung DIR? Ano yung DIR? Dear o DIR. Yung DIR na yan, ang kahulugan yan, isa puso natin ang kahulugan ng panalangin ng DIR, ibig sabihin ay direct, yung D, direct, yung I is indirect, at yung R is reserved. So, yun po, maaaring narinig nyo sa iba to, pero sa akin, ay isinishare ko sa aking sarili at sa lahat ng aking subscribers. Mahal na mga Pilipinong kabalik Islam, inshallah, lahat ng panalangin natin nadidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sujud, sa ruko, sa pagtayo, sa lahat ng mga panalangin natin sa traveler. Kasi unang-una po mga kabalik Islam, lahat ng traveler, granted po ang panalangin niya. So isa alang-alang natin o isa isip natin na ang panalangin na yan ay pasok sa DIR, yung direct at indirect at reserve. Ano po yung direct, indirect at reserve? So, ipapaliwanag ko po sa inyo, ang sinabing panalangin, Ya Allah, bigyan mo po ng kinabukasan ng anak ko. Yan po ay narinig ng Allah. Ngunit, ibibigay sa iyo ng direct pag alam ng Allah kasi sino yung hinihingan mo ng panalangin? Yung mas pinakamarunong, pinakamakapangyarihan, pinakanakakaalam ng iyong kapalaran. Isipin po natin na kamsina alpasara, bago 50,000 years bago tayo panganak sa mundong ibabaw ay meron na tayong tadhana. So, sa dua, sabi ng Allah, pwede kang baguhin ang tadhana mo. Maraming hadith na sinabi doon, ang nagbabago lang ng kapalaran ng tao ay dua, panalangin. Sabi niya doon, dahil ito'y proven at hindi natin pwedeng underestimate. Ang sabi ng Allah, pangilagan natin ang mang-api sa tao dahil walang hadlang ang kanyang panalangin sa mga taong naapi. Sabi niya, du'atul madlum, walang hadlang sa mga naaapi ang kanyang panalangin. Maging hindi siya Muslim, Muslim man siya, o hindi siya Muslim, o Yahud man siya. Pag tumawag yan sa Allah, humanda ka na dahil talagang granted. So, ang tinatawag doon na direct, ang panalangin ng naaapi ay tanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Direct, ibig sabihin, maaring lahat ng biningi mo sa Allah ay ibibigay niya agad. Direct, yun ang indirect. Isaalang-alang natin tayo bilang nangangailangan sa Allah at humingi ng patawad. Meron siyang direct na binibigay. At meron ding indirect. Yung indirect, yung sinasabi na indirect, yung sinasabing hindi niya muna ibibigay. Bakit? Baka makasama sa'yo. Baka magmataas ka. Baka kalimutan mo ng Allah. Baka hindi ka na magsala. Baka hindi ka na magsamba pag binigay niya agad sa'yo. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Kaya ang sinasabing panalangin ay direct niyang tinanggap, minsan naman indirect niyang sasagutin. Kasi lahat naman na tinatanggap ng panalangin, kunit sasagutin ng Allah, nandun sa pamamagitan ng direct at indirect at reserve. So, pag indirect, ibig sabihin, may dahilan. May dahilan pag hindi niya agad ibinigay sa iyo yung hinihingi mo, indirect, at nandun ka papasok sa reserve. Ibig sabihin, yung hinihingi mo, Ya Allah, bigyan mo ko ng mabuting anak, mabuting asawa, indirect binigay sa iyo pero hindi binigay, papasok sa reserve. Makukuha mo yung hinihingi mo sa Allah. Kaya nga sabi ng hadith, sabi ng mga scholar, huwag tayong huminto sa paghingi sa Allah. La tansuna bidua. Huwag tayong huminto sa pagdua sa Allah. Dahil lahat ng dua ng hinihingi natin, Ya Allah, bigyan mo kami ng moske, makapagpatayo sana ka moske. Ibibigay yan sa iyo. Yung pinapangarap mo, bigyan mo ko ng anak na mabuti, asawa na mabuti na may takot sa Allah. Lahat ng hinihingi mo sa Allah, ibibigay sa iyo granted. Bakit? Hindi agad yan ibibigay ng indirect, direct o indirect at iyon ay naka-reserve. Ano yung naka-reserve? Tagalogin natin yung reserve. Ano ba yung reserve? Yung tinatawag na reserba. Yun ay ibibigay sa iyo ng Allah pero hindi dito sa mundo. Ibibigay sa iyo sa kabilang buhay. So napakaganda yung panalangin natin. Ya Allah, bigyan mo kami ng magandang bahay, magandang sasakyan, magandang motor. Ibibigay yan sa iyo pero naka-reserve yan sa kabilang
buhay. Kasi ito yung tinatawag na trials of error. Trials itong mundo natin to. Marami pa ditong naliligaw. Binigyan nga ng magandang motor, binigyan ng magandang kotse, iniwan naman yung sambayang, iniwan naman yung pag-alaala sa Allah. So, ang lahat ng may paniniwala sa Allah, tulad ng mga vlog natin, una, ang nangyayari sa buhay sa kanya ay puro kabutihan. Basta wag niya lang putulin yung 5 times prayer at tunay na paniniwala sa Allah. At isailip natin yung reserve na yun. So, yun ang mga panalangin natin sa Laylatul Qadar. Alhamdulillah, at ang isa pa doon ay yung tinatawag na mas mabuti pa sa Alfi Shahr. Ang Alfi Shahr, yung tinatawag na tawag nito, yung libong buwan, shahr, buwan, ay napapabilang kinenta na napapabilang sa 84 years and 4 months. So, ibig sabihin, ang isang segundo, ang isang minuto, ang isang araw, at ang isang gabi ng Laylatul Qadar ay binilang ng mga magaling magbilang. Sabi nila ay ang isang segundo ay katumbas ng 23 or 23 hours. Ang isang segundo sa isang gabi, sa isang last 10 days ng Ramadan ay mas mabuti pa sa 23 na oras o 23 hours sa isang segundo. Sa isang minuto is better than 58 days sa isang minuto. Ibig sabihin kasi pumasok siya sa hatiin mo yun. Kung hahatiin mo yun, i-divide mo siya sa per minute, per seconds, per days, o per night. Ito yung lalabas. Ito yung lalabas sa mga magaling magkwenta. So, ang isang minuto ay ang isang segundo katumbas ng 23 na oras. At ang isang minuto ay katumbas ng 58 na araw, 58 days. At ang isang oras ay katumbas ng 9.9 years. Ibig sabihin, kung nagawa mo yung pag-ibada sa Allah, pagdinig sa Allah, pagpanalangin sa Allah, pagbasa ng Quran, pagdikir, ito'y katumbas ng 84 years. Isang gabi, one night, 84 years and 4 months. So, hindi natin alam kung buhay pa tayo doon. So, napakalaking biyaya po, napakalaking reward, napakalaking gantimpala, napakalaking promo, chances, pagkakataon. Kapag ito'y nagawa mo, yung mga sinasabi ko dito, nagdikir ka, nagbasa ka ng Quran, gumawa na ka ng kabutihan, nagbigay ka ng sadaka, nagbigay ka ng charity, kung meron kang pambigay, inshallah, ay granted po yun at baka maging pambura po sa mga nagawa mong kasalanan. Kasi sinabi doon sa hadith, man kataaban ni Adam, kullu kataun, khairu kataun at tawabun. Sabi niya doon, lahat ng angkan ni Adan, na tayo lamang lupa, na tayo ay turab, na tayo ay tao sang katauhan, ay nagkakamalit, nagkakasala. Ngunit ang pinaka-the best na nagkakasala ay nagbabalik loob agad-agad. Sabihin ko, nagkasala ka, Ya Allah, nagkasala ko, pardon me, patawarin mo ako, Ya Allah, at nakagawa ko ng kasalanan. Ibig sabihin, agad-agad ka nang humingi ng kapatawaran. Kailangan lang, alam mo na mali yung nagawa mo. Alam mo na mali at alam mo na hindi mo na gagawin at alam mo rin na nire-reject mo siya. Kung hindi mo nire-reject na bilang kasalanan yan, questionable ang faith mo. So, kailangan alam mo na mali siya at alam mo rin na ayaw mo nang gawin. So, yun ang tinatawag na tinatanggap ng Allah, yung tinatawag na khairul kataon at tawabun. Pinakamabuti sa humingi ng kapatawaran sa Allah, yung nagkasala at humingi agad ng kapatawaran. So, yun, sabi niya doon. Kaya tayo, palitan natin ito sa mga Laylatul Qadar, sa mga araw ng 10 araw ng Ramadan, palitan natin ng lahat ng kabutihan dahil ito'y maaring pambura ng ating mga kasalanan, inshallah. So, tanggapin nawa ng Allah ang ating mga nagawang kabutihan. At dito, inshallah, babalikan ko yung naputol kong pag-lecture, pagpapaalala doon sa sinabi ko doon sa iba yung Christian nung panahon ng buhay si Kristo at yung Christian nung panahon ngayon sa Kristiyano, wala na si Kristo. Kasi ang tanong ng ating subscriber doon ay paano masasabi na Muslim si Jesus? Sabi niya doon, naipaliwanag ko sa nakaraang kong vlog na si Jesus kasi ay ipinanganak sa Palestine. At doon siya sa Bethlehem, at doon siya sa lugar ng mga kamusliman sa Palestine. So hindi po siya naging Christian doon at hindi siya nagtayo ng Christianity. At ni minsan po wala siyang itinayong religion, kundi siya isinugo para sa mga tupang naniligaw ng mga taga-Israel. At iduduktong ko po yung nabanggit ko na hindi ko nabanggit ito na si Jesus po ay iba yung tinuturo niya nung buhay siya.
na hindi sinabi ng Katoliko at hindi sinabi sa mga Biblia. Ngunit may mga Biblia po na nagpapatunay na sinabi doon na siya ay nagtuturo ng kaisahan sa pagsamba sa Allah. Actually po, ang Biblia, ang laman po niyan ay puro lahat nung nagsamba siya, nagpuasa si Jesus, nandyan po sa Bible at lahat po ay ginawa niya ay puro Islamic ang lifestyle niya. Nagpapabalbas siya at siya po ay isang Muslim. Kung sinisiraan ng media pa salitang Muslim, siya po kasi ay isang Muslim sa panahon ng pinadala siya sa Palestine. Siya po ay isang tunay na Muslim na may takot at nananalangin sa Allah. Nandiyan po sa Biblia na sinabi doon na nanalangin siya sa Allah. Ang problema lang po, pinakamabigat na problema bilang summarize sa paliwanag ko ay iba po yung Christianity nung panahon siya noon. Kasi ang tinuturo niya bilang propeta siya hindi siya Diyos Maraming sinasabi doon, meron pa sinabi doon sa Matthew na ito yung sinabi niya doon, barely. Sabi niya doon sa Kings, sa Bible, sa Old Testament sa book 1 Kings sa chapter 8 verse 27 at saka sa Matthew chapter 23 verse 9 na verily the one who is in authority in the heaven and the earth is on the one God. Do not one God as a God. Our God is one. He is the God of the heaven and the earth. So yun po, makikita po siya sa Bible. Siya po ay iba po yung tinuturo ni Jesus nung nandito siya sa mundo at nung nawala na siya. So nung nawala na siya dito sa mundo at nagkaroon na ng problema nung itinayo na ni Pablo, yung Katoliko. So yung karamitan po. Kaya po tayo pag-aralan po natin. Huwag po natin pairalin yung pride, yung emosyon na itong Muslim masasama, itong Muslim. Kasi kami pa rin po, alam namin sa sarili namin na ayaw namin mag-Muslim kung titignan namin ang ginagawa ng mga Muslim. Pero tinignan namin yung katunay na katuruan ni Jesus at katuruan ng mga naunang tao, ng mga unang nasyon na iniwan sa ating mga ninuno natin magmula pa kay Rasul Rayman, Humabon, Nakandula, yung 10 dato, si Dato Sumakwil, Sharif Kabunsuan, si Prinsesa Ordua doon sa Pangasinan. Lahat po ng yan ay mga kamusliman. Mga ninuno po natin sa Pilipinas ay mga Muslim. Wala pong duda, wala pong doubt, wala pong haka-haka. Sila po ay mga angkan po, kaya po tayo ay lahi ng mga kamusliman. So pinuputol ko po yung topic na yon. So wala pong duda, tayo po ay mga Muslim at ang iniwan ni Jesus na turo ay Islam. Wala pong duda na dapat po pag-aralan, alamin po natin, huwag tayong mag-emosyon, huwag natin pairalin yung pride na hindi natin pag-aralan ng Islam. Sapagkat ang Islam po ang tunay na kaligtasan, tunay na nagtuturo ng kabutihang asal, respeto at lahat po ng Kaya nga lang may mga mangmang, may mga ignorante po sa mga kamusliman. So, yun na po ang aking may advice. At karugtong po sa ating vlog una at ang iiwan ko po sa inyong topic na itutuloy po natin sa susunod nating vlog ay yung tungkol sa mga tagapagmana ng Quran. Kayo po mga kabalik Islam na tulad po natin kasi na-vlog ko na po ito. Ito lang po ang sikreto sa sakit natin. Sakit nating diabetic, sakit nating katigasan ng ulo, sakit nating masamang ugali, sakit po yan. Yung masamang ugali, pakikitungo, walang respeto, walang sakit na sipon, ubo, lahat po. Alam po, isa lang pong lunas, hindi po gamot. Kasi ang gamot pwede kang hindi gumaling. Pero ang lunas, talagang gagaling ka. Isa lang po ang lunas na binanggit ko sa inyo. Na kung bakit pumapatay ang Muslim. Samantalang Muslim siya, ba't pumapatay? Hindi po kasi siya nagbabasa ng Quran. Ang lunas po sa mga sakit ng lahat ng karamdaman panloob at panglabas ng ating mga karamdaman ay Quran. Kaya nga dapat ambisyonin, pangarapin ng lahat ng kamusliman na mabasa ang Quran into Arabic. Ang Quran po yung Arabic, hindi po yung translation na Tagalog, English, France, Albanian o Chinese o lahat po yan po ay translation nearest, pinakamalapit. Ang tunay po na Quran ay Arabic. Ang Arabic na mayaman ang kanyang luga, mayaman ang kanyang vocabulary. So ang tinatawag po na Quran ay Arabic at siya po ang lunas, gamot sa panloob na katawan natin, pride natin, galit natin, inggit natin, mga pagtanggi natin, pagmamayabang natin, pride natin, yan po ang lahat ng yan ay
sakit na ang tamang lunas po ay ang Quran. Pagbabasa lang po ng Quran. Kung yan ka po yung hadith, kung may sira yung ating puso, ay sira yung ating puso, sira yung ating buong katawan. Kung buo yung ating puso, buo po yung ating katawan. Yan po yung tinatawag na pag-alaala sa Allah. Kaya nga po, sa Islam, tinuturo na bawal po natin pairalin yung emosyon natin, yung sinasabi na yung puso mo pag umibig ay bulag na pag-ibig. Yung puso mo pag naturuan yung puso mo, talagang marami nagpapakamatay dahil sa emosyonal. Hindi niya pinagana yung utak. Kasi kailangan talaga, kaya nga dapat pag silang ng bata, mag-aral talaga dapat tinuturuan yung utak. Binubuksan yung kanyang utak kasi para hindi mapagana yung kanyang emosyon. Yung puso kasi pag bukas ang utak mo, pag inuna mo yung pag-aral sa pagbabasa ng Quran, na yan ang gamot sa puso, pag ginamot mo yung puso mo ng Quran, tsak ang buong katawan mo ay magaling. Ibig sabihin, may tanggal ang pride, tanggal yung pagmamataas na hindi pagdarasal sa Allah. Kasi pag hindi ka nagdarasal sa Allah, ikaw ay nagmamataas, ikaw ay may pride, ikaw ay papasok sa nagmamalaki, nagyayabang dahil hindi ka nagdadasal sa Allah. So yun po ang pinakamadaling pangunawa sa mga taong iniiwan yung pagdarasal. Kaya po ang gamot lamang doon po ay ang Quran. Basahin natin ang Quran, buksan natin ang Quran, pag-aralan natin makapagbasa tayo ng Quran. At paniwalaan natin kasi maraming marunong, memoryado yung Fatiha, memoryado yung Quran, pero hindi naniniwala sa Allah. So, paano po yung ganun? So, doon pa rin po pumapasok yung ating vlog na pinakauna ko pong binabanggit sa inyo yung vlog ko na kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. Kung sinong iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay sa kanya. Kahit na gabayan pa siya ng kung sino-sino, gabayan mo siya ng scholar, ng mga doctorate pa ng mga scholar na Muslim. Pero pag niligaw na siya ng Allah, hindi na siya magagabayan. Kaya yan po ang ating vlog, ang pinaka-banner ng ating vlog na Magbalik Islam Vlog ay yung tinatawag na kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. Kung sinong inaintindihan ng aking sinasabi, tinanggalan niyang pride, pagmamataas, pagmamalaki, pagmamayabang, ay nagabayan siya ng Allah. Kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. Kung sinong iligaw ng Allah ay walang maggagabay sa kanya. Kapag iniligaw na siya ng Allah, wala na, ligaw na. Mapapasa kanya na yung kaparusahan. So, iniligaw na siya ng Allah dahil walang maggagabay kundi ang Allah. Ang guidance ay ang Allah lamang naggagabay. So, paano tayo gagabayan ng Allah kung hindi natin mahal ang Quran? Kung hindi tayo tagapagmana ng Quran? Yan po ang topic natin, yung tagapagmana. Paano po natin magiging tagapagmana ng Quran kung hindi tayo ginabayan ng Allah? So, kailangan pilitin mo, pagsikapan mo na mabasa yung Quran, mahalin yung Quran. Paano mo mamahalin kung hindi ka nga ginabayan ng Allah? Kasi ang gabay ng Allah ay yung nasa Quran. At lunas ng Allah ay nasa Quran. Kung babasahin mo yung Quran, nandiyan ang gabay ng Allah. Gagabayan ka ng Allah kung mahal mo yung Quran. Kaya po yan ang sagot doon sa tanong na sino ang tagapagmana ng Quran. Ikaw sa sarili mo, payag ka ba na tagapagmana ka ng Quran? Yan ang tanong. Ikaw ba o tayo ba? Kasi ang tunay na tagapagmana ng Quran ay yung mga tunay na Muslim, tunay na mu'min, tunay na may pananampalataya sa Allah, tunay na may takot. Sabi ng Allah, dalikal kitab, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi hadana li hada, wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. Kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. Yan po yung intro ko na nakalimutan na natin. Inshallah, sa daming topic na po natin gustong i-share. Nakalimutan natin, pero inshallah yung buod ko po doon, nasabi ng Allah na kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. Sabi ng Allah, may yuridullahu bi, sabi niya doon, may yuridullahu bi yufaqihu fid din. Kung sinong may yuridullah, kung sinong magkagusto sa Allah, ibibigay niya ang religion ng Islam. Yun po yung guidance. May yuridullahu bihi kairan yufaqihu fid din. Kung sinong umibig, magkagusto sa Allah ay ibibigay niya ang Islam. Yan po yung hadith. At ang sabi naman ng Allah, kung sino po ang kung sino po gabayan ng Allah ay yung taong may tunay na takot sa Allah. Sinabi niya rin po doon, dalikal kitab sa Quran. La rayba fi, walang duda, walang hakaka, walang pagdududa. La rayba fi, hudan lil muttaqin. Sabi niya doon, guidance sa mga taong may takot, hindi guidance sa mga Muslim. Kasi maraming Muslim na pariwara, maraming Muslim na gumagawa ng kasalanan, maraming Muslim na hindi sumusunod, maraming Muslim dahil hindi sila muttaqun.
Ang sinabi ng Allah, ang guidance at tagapagmana ng Quran ay yung mga may muttaqun. Dalikal kitab, la rayba fi hudan lil muttaqin. Walang pagdududa, ito'y guidance para kanino? Para sa Muslim? Hindi. Hindi para sa Muslim yung Quran. Para sa muttaqun. Dalil kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. Guidance para sa may tunay na may takot sa Allah. Gabay lang siya sa may takot ng Allah. Ang hawak ng Quran, ang tagapagmana ng Quran ay yung may tunay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang po. Sana ipagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na takot natin sa Allah. Talaga naman po, walang nakakatakot kundi ang Allah. Kundi ang Allah, ang parusa niya, ang lindol, ang sakuna, ang bagyo, lahat po ng yan parusa. At biyaya. Isipin po natin, biyaya sa mga Muslim, ang ulan, ngunit ang bagyo ay parusa po. Ang lindol ay parusa po. Kaya humingi po tayo ng kapatawaran sa Allah. Paalala ko po sa akin sarili at sa inyo, inshallah, na samantalahin natin ang huling 10 araw ng Ramadan ng paghingi ng kapatawaran sa Allah. Tayo po ay nagkakasala at nagkakamali. Tao lang po tayo. Pero ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung nagbabalik loob. Yung nagkasala ka kagad, magbalik loob ka sa Allah. Yan po ang gusto ng Allah. Dahil sabi po ng Allah sa Quran, hindi darating. Hirap lang po tayo sa English. Hindi darating ang parusa ng Allah. You cannot degree the punishment ng pala until their forgiveness. Hindi darating ang parusa ng Allah kung may taong humingi ng kapatawaran. Yan po isa kong dalil na kung bakit ang mga parusa ng Allah, lindol, bagyo, sa mga lugar na merong mga parusa, mga punishment, walang humingi ng kapatawaran po doon. Dahil hindi darating ang parusa ng Allah kung may humingi ng kapatawaran. Yan po isang tafsir doon sa pangunawa po ng ating mga sahaba. Kaya humingi po tayo ng tawad sa Allah palagi dahil sa ating pananalita, sa sistema, sa ginagawa, sa lahat po tayo tao lang at hindi tayo perpekto at tayo nagkakasala. Ang gusto ng Allah humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli at hanggang dito na lang po. Assalamualaikum. At inshallah sana tanggapin nawa ang lahat ng ating kabutihan. Taqabbal minna wa minkum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah taqabbal minna wa minkum ya Allah as-salil amal. At inshallah mabago natin ang ating sinseridad sa ating sarili na kailangan para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating ginagawa inshallah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po dyan, pakisubscribe na lang po ang ating vlog at sa YouTube channel. At kung may comment na lang po kayo, mag-comment na lang po kayo. At yung ating pinapaalalang lating disclaimer, nagbablog po ako na hindi dahil sa akin, kundi dahil po ramang to sa Allah. At nagbablog po ako na hindi na ibig sabihin marunong ako, hindi po ako marunong. Wala po tayong alam. At kung isinaasalang ko po kung marunong, meron pa pong pinakamarunong sa akin. At kung tayo naghihirap, lagi po natin tandaan, meron pang naghihirap na mas mababa sa atin. Kung putol ng kamay natin, buti nga, hindi putol ng katawan natin. Kung nasugatan tayo, buti hindi tayo nabulag. Isipin po natin palagi ang ganun, ang kagandahan na binigay na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, assalamualaikum, pinaka-the best na pagbati. Inshallah, pakisubscribe lang po, pakicomment lang po, at hanggat uso pa yung like and share, ay share na rin po natin ito inshallah dahil hindi tayo marunong mag-share sa TikTok inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.